Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 5C, nakapaglalapat ng mga sariling paraan ng pagdakila sa Diyos batay sa relihiyon o paniniwalang kinabibilangan. Bago tayo tumungo sa bagong gawain, balikan muna natin ang mga paraang natutuhan natin kahapon kung paano natin naipapakita ang ating pagdakila sa Diyos. Una sa pamamagitan ng katampatang pagsamba na may tamang paggalang, pananamit at taimtim na pakikinig sa kanyang salita. Ikalawa, sa taus-pusong pananalangin at paghahandog bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa lahat ng biyayang ating tinatanggap. Ikatlo, sa pagsunod sa kanyang kalooban at pagkakaroon ng ganap na pagbabago ng buhay. At ikaapat, sa pagbabahagi ng kanyang mga salita upang makilala rin siya ng iba. Ngayon naman, pag-iisipan natin kung paano natin personal na maisasabuhay ang mga ito base sa ating sariling relihiyon o paniniwala. Ang pagpapahalagang nais sa atin linangin ng araling ito ay ang pasasalamat o gratitude. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong kumikilala. Kinikilala ang kabutihan ng Diyos at ang lahat ng kanyang naibibigay. Hindi natin kayang suklian ang lahat ng kanyang biyaya, pero sa pamamagitan ng taos-pusong pasasalamat, na ipadadama natin ang ating pagkilala at pagdakila sa kanya. Ang simpleng pananalangin lang na may salamat po Panginoon, ang pagsunod sa kanyang mga utos, o ang pagbabahagi ng kanyang kabutihan sa iba, lahat ng ito ay mga anyo ng pagdakila na nagsisimula sa pasasalamat. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na maipakita mismo kung paano ninyo maisasabuhay ang pagdakila sa Diyos, ayon sa inyong relihiyon o paniniwalang kinabibilangan. Ngayong malinaw na sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagdakila sa Diyos, kayo naman ang magpapakita ng inyong sariling paraan ng pagpapahayag nito. Pipili kayo mula sa mga sumusunod na anyo, maaaring isang malikhaing poster, isang makabuluhang tula, isang vlog or video, infographic, talk show, o kaya news reporting. Sa inyong napiling gawain, ipakita kung paano ninyo naipadadama ang pagdakila at pasasalamat sa Diyos. Hindi kailangang komplikado, basta ito ay taos sa puso at totoo sa inyo. Poster. Gumuhit o gumawa ng poster na nagpapakita ng iyong mga paraan ng pagdakila sa Diyos. Tula. Gumawa ng tula na nagsasalaysay ng iyong mga paraan kung paano mo ipinapakita ang pagdakila sa Diyos araw-araw. Vlog. Gumawa ng vlog kung saan ibinabahagi mo ang mga personal mong paraan ng pagdakila sa Diyos araw-araw. Talk show. Magpalabas ng talk show kung saan ang mga panauhin ay nagsasalaysay ng kani-kaniyang iba't ibang paraan ng pagdakila sa Diyos. Infographic. Gumawa ng digital o manual na infographic na nagpapakita ng iba't ibang personal na paraan ng pagdakila sa Diyos. News reporting. Iulat bilang tagapagbalita ang isang balita tungkol sa mga taong may iba't ibang paraan ng pagdakila sa Diyos. Bibigyan ng marka ang bawat output batay sa apat na pamantayan: nilalaman, pagkamalikhain, pagsisikap at pagtutulungan, at kaalaman sa paksa. Una sa nilalaman, makikita rito ang maraming konkretong halimbawa kung paano dinadakila ang Diyos. Hindi ito basta sinulat lang, malinaw, detalyado, at may kabuluhan ang nilalaman. Ikalawa sa malikhaing pagpapahayag, kapansin-pansin ang originality at pagiging makabago ng presentasyon. Ramdam mong personal ang paggawa ng mensahe. Ikatlo, sa pagsisikap at kooperasyon, kitang-kita ang husay ng pagpaplano, paghahanda at pagtutulungan kung ito ay grupong gawain. At higit sa lahat, sa pag-unawa sa paksa. Maayos at malinaw na naipapakita sa gawaing ito ang tunay na kahulugan ng pagdakila sa Diyos bilang pagkilala at taus-pusong pasasalamat. Ngayong araw, nakita natin na iba-iba man ang ating relihiyon, paniniwala o paraan ng pagpapahayag, may iisang layunin ng ating mga gawa, ang dakilain ng Diyos. At ang tunay na pagdakila ay hindi lang nakikita sa panlabas na kilos. Ito ay nakaugat sa ating puso, sa ating pagkilala sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng kabutihan, at sa taus-puso nating pasasalamat sa Kanya. Tandaan, hindi mahalaga kung anong paraan ang iyong napili. Ang mahalaga ay ang pagiging totoo sa iyong damdamin ng pagdakila at pasasalamat sa Diyos. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!